Eto na po mga kapatid, gaya nga po ng napag-usapan namin kanina, 3 argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinanggihan ng International Criminal Court Appeals Chamber. So para po mapag-usapan natin yan, makakasama po natin ngayong gabi si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Hapon pala dyan, nandyan po ba kayo sa The Hague? Ay, nasa Pilipinas na ako. Good evening. Galing ko ng watch party ng team. Ayun. Teka, unahin na natin tanong yun. Sige, go ahead. Kamusta, Attorney Conti, yung inyong mga sinamahan sa viewing kanina? If I understand right, ito yung mga, yung mga biktima. Ang dami nila. Kaya nagulat nga kami na, kahit gabi, go pa rin. Itong feeling nila nung panimula ay, akala ko hindi nila naiintindihan. Na parang, okay ba? Kasi biglaan no? Yung live stream natin, bigla na lang nagsasalita na yung judge. Walang pasakali, walang hi, hello. Pero mukhang nakahabol naman. At sabi nila, naiintindihan namin, attorney. Kaya lang, kumbaga, yung inaabangan nila, yung dulo. Kumbaga, nagbabasa ng libro, pero dahil yung puso mo, parang nasa lalamunan mo na, sila ay, ano pa yung ending. Pero nung narinig nila, dahil methodical yung ICC, kanina pinag-usapan nyo nga, first ground, second ground, methodical sila, first ground rejected, palakpakan. May umiyak na, second ground rejected, palakpakan ulit. Nung pangatlo, ayun na, hagulhulan na, at lalo na yung isa, kabibirthday nung anak na namatay. Kaya grabe yung emosyon, may halo-halo may iyak ka, matutuwa ka, yung iba naiihi, yung iba nagugutom, lahat dun bubuhos dun sa sinabing rejected unanimously ang grounds of appeal ni Duterte. Pero attorney, para lang po mas maintindihan namin yung legalidad, yung legal aspect nito. Ito po bang naging desisyon ng ICC? Final na to, hindi na pwedeng iapela? I would say yes. This is their Supreme Court. Although kaya hindi ko masabi ng parang buo-buo. May nagpauso kasi ng mga motion for reconsideration. But it's not in the rules. Okay. So, for us, this is it. This is the decision on the interim release as applied for in June. Kumbaga, ito yung circumstansya na in-apply niya nung June. Tapos, nirenew niya ito nung, I think, August, September. Ang lalabas dyan, technically, he could file again based on changed circumstances. So pwede mag-review yan. Oo, pwede pa silang humiling muli ng interim release. Pero, kumbaga, kung changes sa circumstances, ibig sabihin dapat iba na yung grounds? Ganun po ba yun? It will be the same grounds, in a sense, legal grounds, but it will be different facts. Hindi, halimbawa, kaya bang ihabol nila yon sa susunod nilang, halimbawa, iakyat pa ulit nila ito, Attorney Conti? Pwede ba nila ihabol na, hindi na kami powerful masyado? Pwede ba mga ganun? Or wala na kami influensya? Oo, correct. Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na, wala na kaming kapangyarihan. Kung itatwa si Duterte ng mga friends niya, katulad nung Chinese president, di ba? Ito yung pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla at as a friend, as a guest of the president of China. Di ba? Yung pag ganung pagtatatwa, maybe it could have an effect saying na hindi na active yung networks niya. So, ibig lang, But the facts as it is, parang mahihirapan sila na tanggalin isa-isa. Kasi, di ba 3 points or 3, yung grounds kasi ng appeal iba pero yung sa first ground, binaybay yung 3 criteria to be granted interim release. Jackpot sila. Ay, may sumasapaw na audio. Jackpot sila dun sa, kumbaga pasok sa banga. Is a flight risk will probably interfere with the proceedings and will probably commit the same alleged further crimes. Tapos itong mga to kasi, ang hirap ko lang, kaya sorry na lang, nasabi na kasi, nagawa na kasi. Kaya yan ang mahirap purahin. Attorney, so sa puntong ito, ang hinihintay natin, yung resulta na lang ba ng fitness to stand trial and then ng confirmation of charges or anything else in between na hinihintay o aasahan pa po natin? That's correct. The most immediate schedules would be December deadlines on the issue of fitness to stand trial, pero most probably that will be resolved in January. Pero on the part of the appeals chamber, may umakyat na rin diyang isa pang desisyon na dininay ng pre-trial chamber. Yun yung jurisdiction. May kapangyarihan ba ang ICC na dinggin ang kaso na ito? Yung system niyan ay, for that issue, yung jurisdiction challenge, burado ang lahat. Kumbaga, wala. Tapos ang laban. Even yung sinasabing warrant of arrest kay Bato de la Rosa, mawawalang bisa Kasi walang kapangyarihan yung ICC. So that's heavy. But again, it has already been decided by the pre-trial chamber na may kapangyarihan. Kaya appeal na lang yon, huling habol.
Ang medyo, kumbaga, bukas pa for determination, yung fitness to stand trial. At yun yung may deadlines ng December. Yeah. Sadly, natin matansya yan dahil hindi nagpakita si dating Oo Pangulong nga, Duterte. eh. Kahit na judgmental lang tayo na itsura lang, pero at least nakita natin. Pero Yes. kagabi, Wala, sinabihan na pinili tayo hindi darating. Yes, pero I was ready na makita siya na ang huling, nung nag-share pa sila kung anong itsura sa loob, na payat, pero glowing, sabi nung dating asawa, at may balbas at bigote na puti. Naputi. Oo. Yeah, So inisip ko, naku, may Santa Claus ba? Tayong makikita. Hindi nagpakita eh. Attorney, meron pa po bang mga ibang request na pending si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Yung mga issues na lang patungkol doon sa victims, kasi isa pa din yung, kumbaga, hindi ko naman masabing logistical, procedural din siya and at the same time substantial, kasi yung pag-qualify sino ang mga kikilalaning biktima na haharap at magpa-participate sa ICC case na ito, hindi pa napagpapasyahan. So doon, may konting pasundot-sundot na tong si Kaufman na hindi pa nila nakikita kasi yung buong-buong records, and pag-appoint ng lawyers. Doon mukhang may hihingi na naman yan na for disqualification si Attorney Kaufman, aamoy-amoy na namin na baka magpa-disqualify siya ng lawyers for victims. Oh. Pero, attorney, makikihingi lang ako ng update. Baka natunugan na natin yung iba pang mga warrant of arrest. Ako, sabi nga sa amin, wala naman kayong role dyan, wag na kayong umusyoso. Kaya, maski sa amin po, hindi po i-disclose ng ICC. We, generally, the public will know at the time that it is uploaded to the website. And the consideration is the risk that the warrant will not be served. Kasi 'di ba pag in-announce mo, makakatakas. Kaya mukhang ang style talaga ng ICC sa atin sa Pilipinas, i-secret, hulihin para sigurado. Biglaan. Ako Surprise na lang. panghuli na lang, Attorney Conti, alam ko pagod na sa dami ng interview sa I'm inyo sure. today, mula kagabi. Nabuhayan kami. Oo nga Sa akin lang yung mga learnings Dami ito kasi learnings lalo at alam natin na yun nga parang may chance pa naman na pwede pa silang may gawing hirit in the coming na panahon pwede pa silang humirit ng kung ano mang strategy nila sinabi niyo na kanina yung pamilya kung ano mga pwede nilang gawin to change yung circumstances kapag sinabi bang influence nakikita rin ba yung influence na yun sa dami pa rin ng kanilang supporters at kung gaano kaigting yung pinapakita ng mga supporters lalo sa social media na kanilang marubdob na mga pag-express ng damdamin? Sa supporters, ngayon ang appreciation nila is the supporters is equivalent to electoral support. Kaya naging mayor ulit ng Davao. So, kumbaga, yung support goes into electoral and political support and therefore nagkakaroon ng influence and resources. Pero yung sa social media, I would also warn that the ICC is taking close watch. May portion na sabi ko nga, would this pertain to me particularly about fake witnesses? Bayan yung tanim witness. Binanggit yon sa decision ng ICC pre-trial chamber as an indicator that the family, that Duterte, does not accept the legitimacy of the court. Kasi yung pagsabi mong gano'n na may fake witnesses, matindi yun. And that line, that narrative is mostly from the social media warriors, yung mga supporters niya. Well, una, dapat hindi. Kasi hindi dapat masway yung mga judges and any other party dun sa mga sinasabi sa content, paano man nila siraan. Pero kung umabot ito sa level na conscious na pag-atake sa administration of justice, kumbaga hindi na nagagampanan ng mga judges at ng mga even the prosecutors kung sakali, or the lawyers for the victims and the victims themselves, at kung may pag-atake dun sa ebidensya o dun sa mga testigo, maaring umabot yan sa level ng Article 70 crimes kung matitrace na orchestrated at bahagi ng pagwasak ng kaso ni Duterte itong lahat. So may ganong level na inaabot. Sana hindi maabot ng DDS supporters pero ingat po tayo dahil sa totoo lang kung hindi nyo pa man kasi hindi yan ikinapapanalo ni Duterte. Walang effect sa court In fact, pwedeng mag-backfire. Pero it has a lot of effect on how the international community looks at this. Pag nakikita nila na bakit ganito yung mga Pilipino, parang gusto pa nilang yakapin yung mamamatay tao at halos i-deny na hindi, wala namang nangyaring patayan, okay naman kami noon. Parang bumabalik yung nila, ano ba to? Bakit walang katutunan, natutunan itong mga to? Nagbalik ng anak
ng dating diktador. Nagbalik ng anak, na ang katandem ay anak ng kapwa tyrant or mamamatay tao na sinasabi nga natin. Kaya parang ganito ba ang Pilipino? Sana naman gumanda yung paningin nila sa atin. Okay. Soon in the future. Attorney Christine. Mananatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Ibinasura ang lahat ng 3 grounds na inapila ng Duterte camp para sa kanyang pansamantalang paglaya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balita yan si News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, may mga bumisita na ba kay dating Pangulong Duterte matapos siyang mabasahan ng desisyon dyan? Oo, may at Bok, nandito nga tayo ngayon no sa labas. Itong nasa likuran ko. Diyan yung ICC Detention Center at tulad nga ng binanggit nyo ay mananatiling nakapiit diyan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na ang magdesisyon ang appeals chamber na ibasura yung apela para sa interim release ng dating Pangulo. At yung tinatanong mo sa akin kanina, kaya nga tayo nakabantay dito dahil dumalaw na itong kanyang apo na si Congressman Omar Duterte dito sa dating Pangulo. At kanina nakita natin siya, kasama niya yung kanyang pamilya at halos mag-iisang oras na silang nasa loob, kaya antabayanan natin na ang kanilang paglabas at kakamustahin natin ang lagay ng dating Pangulo. Pero bago nga yan, Mean at Bok, isa tayo doon sa mga accredited media na nakapasok kanina sa loob ng ICC doon sa mismong korte nang basahin nga ng appeals chamber yung decision nito. Kasama natin doon sa galang, ibukod nga dito si kay Congressman Omar na kinatawan ng pamilya Duterte ay naging witness din doon sa pagbasa ng decision ang ilang mga kinatawan ng NGOs, maging itong mga taga-konsulada at syempre yung mga taga-suporta ng dating Pangulo kasi open to the public and kanina first come first serve na pwedeng makapasok doon sa court. Kaya ito, balikan natin kung paano at ano ang naging basehan ng desisyon ng appeals court ng ICC. Binasa mismo ni ICC Appeals Chamber Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang desisyong nag-uutos na manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan dito sa The Hague, Netherlands. At malinaw ang desisyon. Having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Pero ano-ano ba itong 3 grounds ng appeal at bakit binasura ng ICC ang mga ito? Ground number 1, hindi raw risk si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanyang kampo, mali ang pre-trial chamber sa pagsabing may dalang panganib si Duterte kung pakakawalan dahil mahina at may sakit umano siya. Sagot ng ICC, komprehensibo at makatwiran ang naging assessment ng pre-trial chamber at nananatili ang pangamba na kung palalayain, baka hindi na bumalik si Duterte sa paglilitis. Baka rin daw makapag-intimidate ng mga testigo si Duterte gamit ang kanyang malawak na impluensya. Mr. Duterte's alleged involvement in briefing individuals is but one of the factors that the pretrial chamber took into account to support its conclusions on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him. Ground number 2, sapat daw ang garantiya ng bansang tatanggap kay Duterte sakaling payagan na makalaya pansamantala. Pero ayon sa ICC Appeals Chamber, hindi matitiyak ng bansang yon na mababawasan ang panganib na tumakas, mag-impluwensya sa mga testigo o makialam sa ebidensya. Sa madaling sabi, hindi sapat ang kanilang garantiya kaya tama ang pre-trial chamber sa pagtanggi. At sa ground 3, humanitarian reasons. Giit ng depensa na mahina, infirm at debilitated na raw si Duterte at cruel o kalupitan daw kung patuloy siyang ikukulong. Sinabi rin nilang bumaba ang cognitive faculties niya at hindi umano kayang tulungan ang mga abogado. Pero ang depensa mismo ng kanyang pamilya ang bumangga sa argumentong yan. Sa mga public statement nila, ang sabi, he is well engaged at stable. Kaya tinukoy ng ICC na walang sapat na ebidensya para sabihin hindi na niya kayang harapin ang proseso. At hindi rin ito sapat na basehan para sa humanitarian release. Rejected ang 3 grounds ng defense team ni Duterte kaya binasura ang apelang pansamantala siyang makalaya. Ayun nga, Bok at Mean, unanimous ang naging desisyon ng appeals chamber at ayon sa ilang mga eksperto na tinanong natin parang ituturing na daw yan na final. Pero binanggit din naman kanina ng appeals chamber na pwedeng halimbawa ay mag-file ulit ng kung gugustuhin nung depensa, pwedeng i-review itong naging desisyon na kung pwede silang mag-file ulit kung i-request nila para sa interim release. Sa mga oras na ito, yung sinabi ko kanina, hinihintay natin dito sa labas ng ICC Detention Center si Congressman Omar Duterte na nandun sa loob. At syempre, katulad ng nakagawian ng mga supporters dito, nandun sila sa tinatawag nila na Duterte Street, no? At nagtitipon yung ilang mga taga-support at meron din ilan na nandito na hinihintay din si Congressman Duterte. Kanina, nakausap natin sila. At ang sabi nga nila, marami sa kanila nagsabi sa atin na hindi daw nila maintindihan kung bakit parang ganun yung naging desisyon ng korte. Pero umasa pa rin sila na kahit papano ay may magiging in the future ay magkakaroon ng baka mabago pa daw ito or magkaroon pa rin ng ibang favorable decision. At
Nakita rin natin kanina kasama ng mga supporters si Attorney Harry Roque at ganyan din yung kanyang naging naging reaksyon at bagitin ko na rin na itinanggi nga dahil nga nandun kanina si Attorney Roque, tinanggi niya na naaresto yung mga reports na naaresto nga daw siya. Balik sa inyo, Walkman. Hi Ruth, may tanong lang ako. Oo, balikan ko nga yung lagi kasing sinasabi ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte that sinabi mo na rin kanina, he is infirm and debilitated, he's cruel to keep him in custody during the trial. So, hindi nga yan kinatigan ng ICC. Pero doon ba sa decision, Ruth, meron man lang nasabi na pagsisiguro yung ICC na maa-address yun ngang health concerns sa dating Pangulo? Actually, binanggit na rin yan na not only the appeals chamber, pero even yung original na decision ng pre-trial chamber, sinabi nila na hindi naman daw, na tinitingnan naman daw at kinoconsider lagi na maayos yung medical services or health services para sa Pangulo. Pati nga, binanggit din dun sa original decision ng pre-trial chamber, yung pag-a-assure na even yung makikita niya yung mga pamilya niya, yung mga pagbisita sa kanya, kasama yan doon sa mga sinabi doon sa decision na nabibigyan naman ng pansin habang nakadetain siya dito sa ICC. Bok, not sure if you can answer this question, but I'll try anyway and see if you can. Ako abogado huwag masyadong legal. Hindi math. Actually, observation lang eh. Of course, you have several groups there. I suppose you have the Duterte supporters and maybe some others. Gusto nyo ba makita sila? Ito, sige. Ayan, Okay. Nakapalipin tayo dito. Ayan, Sige, but what I mean to ask is this inasahan ba nila, did some of the groups expect this verdict and did some of the other groups were some of the other groups taken by surprise? And which groups were these? Yung ibang nakausap natin, actually, ang sinasabi nila, nagulat daw sila na bakit ganon yung naging decision. Yung iba nga, habang ini-interview natin, medyo emotional pa na naluluha sila. Siguro, umasa din sila talaga na mapagbibigyan kahit papano. Yung isang na-interview natin kanina, si Sir Dudes, no? Sinasabi niya, pwede naman daw yung scenario na, I don't know how possible that is na, bakit hindi payagan halimbawa, makalabas lang dito, even within the vicinity ng ICC. Yung mga ganun yung sinasabi nila. At saka sabi nga nila, yung hindi daw naging makatao yung decision kasi 8-year-old na lang, hindi man lang daw na-consider. So may mga ganun silang sinasabi, I just don't know how possible yung ganyan, kung paano yung gusto nilang maging release na kahit paano, sabi na kahit dito lang sa labas ng prison, may ganun sila. So I think yung gusto nila, kasi di ba sinabi naman ng mga abogado na kahit na interim release, parang bail yan sa atin di ba, na maraming conditions yan So parang umaasa sila na sana kahit paano mapagbigyan kasi may certain conditions din, hindi naman talagang yung free na to walk around. Parang ganun di ba? Na-explain na rin naman yan ng mga abogado. Okay. Sorry, pahabol na lang isa pa. I suppose the next battle will be the question of whether or not the former president is fit to stand trial, di ba? And you have several deadlines there. December 5 for the findings ng medical experts, yung tatlong medical experts, and December 12 for the responses from the stakeholders. I'm wondering lang kung anong inaasahan, for example, ng yung mga tao dyan, for example, yung mga pro-Duterte supporters, are they confident na, actually, are they hoping that he is not fit to stand trial? Yun ang paulit-ulit naman lang sinasabi na sana nga napapansin or nako-consider yung health and yung edad din ng dating Pangulo. Kaya yun yung sinasabi, kaya yung binigit ko kanina na parang tingin lang hindi naging makatao yun. Pero kahit anong mangyari, Bok, yun yung tinatanong ko rin sa kanila kanina, nandito ba kayo dahil may malaking desisyon na ganito? Ang sabi nila ay araw-araw naman daw silang nandito, araw-araw daw meron sa kanilang nakatoka or nakabantay dito. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw or sa mga susunod na hakbang pa concerning this case ay mananatili naman daw yung supporters kasi yun ang sabi nila kasi ganyan lang ako nag-cover dito so tinatanong ko sila kung ganito ba talaga lagi dito. Ang sabi naman nila ay halos araw-araw talaga silang nandito at nakabantay. Pero mahaba-haba pa yan kasi I understand their Christmas break of sorts will extend until mga January 27 hanggang katapusan ng Enero. I mean once they go on break for Christmas. Oo, titignan natin kung yun ang nga yung sinasabi nila na halos araw-araw silang nandito. Oo. Ruth, habol lang ako, isa na lang. Alam naman natin yung sagot dito, pero siguro mainam na liwanagin natin, social media, yung mga netizens. Alam natin na ito ay desisyon para sa interim release, but in any way, may bearing ba yan dun sa magiging verdict? Kasi may mga nagsasabi na, wala na, guilty na yan, tuloy-tuloy na yan. May ganun bang bearing yung naging desisyon na yan? I can only speak for yung nakita ko or narinig ko doon sa mga legal experts kasi like ang explanation ang paulit-ulit na explanation nakita ko kay Attorney Conti yung ICC Assistant Counsel parang bail lang daw ito. So parang siya parang sinasabi niya hindi masyado makaka-affect kung i-release man o hindi kasi parang ang dating nito ay sa courts natin yung regular courts, parang bail lang. So, uusad pa rin yung kaso. Parang gano'n, di ba? Kahit anong mangyari. Nandiyan lang, uusad pa rin yung kaso. Pero, on the other hand, si Attorney Andres is saying na, ICC accredited lawyer is saying na patay na yung kaso kasi kung ganyan yung mangyayari, kung payagan yung interim release, ang sinasabi niya,
yung parang yung paano yung mga witnesses, 'di ba? Yun din naman yung isang binabanggit doon sa decision, yung baka posibleng ma-intimidate or posibleng matakot, 'di ba? So magkakaiba rin yung sinasabi ng mga lawyers. So kung may bearing o wala. So but now it's been decided, no, that the president will be continue pa rin ang kanyang detention dito sa ICC. Alright. Actually, I think yung mga variables that they're considering when it comes to the interim release decision, tatlo sila eh. From what I understand from si Gilbert Andres. Number one, whether or not he's likely to return, or the accused is likely to return. Number two, whether there's flight risk. flight risk. Number two, whether there's a danger that of interference in the proceedings and in the investigation. To obstruct the proceedings. And lastly, ata, is whether there's a danger that there will be a commission of more crimes. Again, yes, So yun, kaya yun ang sinasabi ng na satisfy yung mga na yun, 'di ba? Yung mga factors na yon doon naman sa naunang desisyon. Kaya nga kinatigan ng appeals, 'di ba? Na na-establish naman daw yon ng pre-trial chamber. Okay.